muntik na. Muntik na akong madali sa marketing na to. Yes, yung mga friend kong nagpaplano kang bumili ng Raider 150 Pro at Non-Pro o yung tinatawag nila na Blade ngayong taon, stop muna. Panoorin mo muna to. Kasi habang binubusisi ko tong official data ng Suzuki dito sa aking laptop, may nakita akong isang detalye na siguradong hindi sinasabi ng ahente sa'yo. At na-check ko dito mismo sa specs sheet engine, same 147cc, DOHC frame, same pa rin naka twin spar, pero ito ang interesting part. Alam nyo ba na yung Non-Pro o yung Blade na tinatawag ay naka-slipper clutch na rin? Yes, yung SCAS na tinatawag na dati pangbenta lang yan sa mga pro models at mga big bikes. Pero base dito standard na siya. Wow! So anong ibig sabihin nito para sa wallet natin? Ibig sabihin, kung bibili ka ng pro version dahil lang sa performance, naloko ka na. Dahil ang pro version ay hindi binabayaran sa bilis. Binabayaran mo ang pro para sa katamaran. Huwag kayong magalit totoo naman talaga. Keyless entry, para yan sa ayaw madukot ang susi. USB charger, para yan sa ayaw magdala ng power bank. Pero sa kalsada, sa racing, sa ahon, pareho lang silang halimaw. So, sino ka dito? Ikaw ba yung purist? Yung tipong bahala na susi, basta mabilis at mura. Go ka na kay Blade pag ganun. O ikaw yung sigurista na okay lang magdagdag ng ilang libo basta't kampante kang di mananakaw ang motor mo. At syempre, always full battery yung phone mo. Yan, si Pro. Kaya ikaw, kung tatanungin ko, kung ikaw ang may hawak ng cash ngayon, ibibigay mo ba yung extra 1,000 pesos para sa keyless at charger o doon ka na sa practical? Comment mo sa comment section kung alin ka sa dalawa. Either Raider 150 Pro or Raider 150 Blade. At kung may hindi man ako nabanggit sa video na ito, comment mo din sa comment section para pag-usapan natin sa ating mga next video. Kung nakadating ka dito, maraming thank you. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na para sa mga bago at next na gagawin nating mga video. Maraming thank you. Subscribe, like, and share.